Hello mga brad, welcome back sa vlog natin And yeah, for this vlog mga brad, dahil alam niyo naman tumaas na lahat hindi lang yung gas. Tumaas lahat pati mga bilihin, pati pamasahe. Ngayon, gusto ko i-share sa inyo dahil magbibiyahe tayo pa Pangasinan. Ano ba yung updated na gastos? Gusto mo mag long ride? At least magkaroon ka na ng idea. So tara, pag-usapan natin yan. Magbiyahe tayo. Ito nga pala si Koy mga brad So if bago ka pa lang sa channel ko, baka pwede naman mag-subscribe ka, mag-heart ka, and mag-comment ka na rin para malaman ko kung taga saan ka. And without further ado, tara, let's go. So para close to accurate tayo, magagas tayo mamaya sa Makati, kasi ngayon nasa BGC ako, full tank. Tapos pagdating natin ng Urdaneta exit, magagas tayo ulit para at least, di ba, malapit-lapit yung costing natin. Sasama rin natin dito yung magagastos sa expressway. Tara. Thank you. O nga pala mga brad, night mode biyahe to. O, balita ko mga brad, kakaunti yung lumalabas ngayon dahil nga mahal yung gas. May napanood akong isang video na nagpost, kukunti daw tao sa EDSA. So malalaman natin yan. Kaya nag-decide na rin ako magbiyahe ngayon mga brad. Tignan natin kung bakbakan pa ba sa expressway tsaka sa, well, ang pasok natin kasi dito sa Makati, tapos Buendia, tapos Skyway tayo, dire-diretso na yun hanggang sa Urdaneta exit. Pero syempre magi-stop tayo mamaya somewhere in between. Di ba naman tayo empty? Nasa 1.5 liters pa lang yung fuel consume. Pero gusto ko na mag-gas para makita natin yung magagastos natin. Kasi next week uuwi ulit ako para alam na natin Pero tingin ko baka tataas ulit next week Huwag naman sana kasi dire-diretso na, laki na ng tinaas Imagine from 56 pesos yung pinaka natatandaan ko na average na ginagasolina ko, parang sumampa ng 74. Tapos ngayon nasa 80 plus na ata Kasi ang ginagas ko sa motor ko kay Koy dito sa big bike is 95 octane or more. Hindi kasi siya pwedeng 91. Well, pwede naman, pero dapat ubusin mo siya agad. Pero hindi siya po pwedeng regular na 91. Yun ang suggestion sa Kasa. Hindi ko maisip yung Kasa Pero in fairness medyo kukunti nga yung nagbiyahe. Kasi normally ganitong oras dito sa Makati, traffic na to hanggang doon pa lang paglampas mo ng pagpasok mo ng flyover, traffic na. Ngayon kakaunti dito na nag-start yung build up. So I can say na kukunti nga talaga yung nagbiyahe or nagsasakyan at least. Habang nandito tayo sa Makati mga brad, share ko na rin sa inyo. May nag-comment doon sa isang YouTube post natin na nagagalit siya kasi daw bakit yung mga motor na ang gumagamit ng bike lane. So whether you are riding a motorcycle or bicycle, pwede ka doon. Yun nga lang, kailangan mo i-take note na priority ang bike sa mga ganon. So hindi mo sila pwedeng madalin, hindi mo sila pwedeng apurahin or businahan kasi lane nila yun. Kumbaga nakikishare ka sa bike, di ba? Fun fact. So nandito na tayo, reset natin yung fuel consumption tsaka yung trip 1. Ayan, para makompute natin Papultang ako boss, 95. Grabe taas na Kunti lang naman nabawas dyan, parang 2 litro lang. Biyahe kasi ako Pangasinan. Oo. Kukumputin ko kung magkano magagastos ko kasi sa susunod na linggo bibiyahe uli ako. 140, lagay mo 140. Nagpa-vlog na rin kayo? Oo. Ano page? Jejabel to, yung Jejabel. Parang nasama na nga kita dati Sabi ko na ikaw yung naka-Raider. Sabi ko na yung pula, di ba? Oo. Sabi ko parang kilala ko to Sabi ko, kamusta yung Raider mo? Nice na sir.
Nandiyan pa. Kaso di na nagamit. Eh bakit? Mahal gas. Mahal. Masyado na siyang masakit. Kaya nga no, 1.7 liters. Tama. Tama yun, nandito. 1.7 liter yung na-consume natin. So, accurate naman tong gauge natin. Kung hindi ako nagkakamali mga brad, yung unang biyahe ko kay Koy, nag 21 kilometers per liter ako. Kung tama yung pagkakaalala ko And then, lahat ng nagastos ko, including gas, yun yung nasa around 56 pesos per liter pa. Ang nagastos ko is around 3,800, 3,600 mga ganyan. Nauna ko na kasing binayaran mga brad yung toll. So yung toll din tumaas na kukunti nagbiyahe, walang traffic. Kasi next week Holy Week na So siguro naghahanda na sila para sa Holy Week. Pero etong biyahe na to, in-expect ko masakit sa bulsa tong biyahe na to. Tara mga brad, samahan nyo ako. So computein muna natin yung biyahe natin na natatandaan ko pa. Kasi kakabiyahe ko, hindi ko na rin kino-compute Ang natatandaan ko dati, ang niloload ko sa Easy Trip tsaka sa AutoSweep is 2,300. 1,000 para sa AutoSweep, tapos 1,300 para sa Easy Trip. Balikan na yun So total of 2,300. Dati ang full tank ko average is nasa around 550 to 600. Sabihin natin 600 para sarado. So 1,200. So 1,200 plus 2,300 is 3,500. Yan. Ngayon titignan natin kung ilan yung tinaas niya kasi kahit yung toll tumaas din So computein natin ngayon mga brad para makita natin Uy, si Aureo nagpaparamdam. Isa yan sa paborito kong hotel sa La Union Resort Hotel. Ang ganda dyan mga brad. Search nyo sa Google or sa Facebook. Dito sa part na to mga brad, from Buendia to NLEX, alam ko 275 to Pero yung updated na niloload ko sa AutoSweep is pareho pa rin naman, 1,000 pesos. Ang tumataas lang talaga si Easy Trip. Kasi dati parang nasa 400 something lang nung nagkukotse pa ako. Ngayon kasi hindi ko na dinadala yung kotse ko Pero pareho lang naman yung charge niya, class 1. So ngayon, nasa 670 na per way. So para safe, niloload ko talaga sa Easy Trip ko is 700 pesos per way. So 1,400. So expressway ko pa lang 2,400 na. Isipin mo yun. Grabe makabili ka na ng riding gears or equipment. Diba? Ride pa more, diba? Grabe talagang traffic dito Alam ko to pa Quezon Ave to Ngayon nilagyan na nila ng barrier kasi nangyayari hanggang dito sa 4th lane lumiliko papuntang Quezon Avenue, kaya nagkakaroon ng super traffic talaga. Kaya nilagyan nila ng mahabang barrier na ganyan or cone para ma-push na yung mga tao na dyan na lang sila. Hindi na sila pupunta dito sa outer lanes or inner lanes, sorry. Tama diba? Inner lanes dito sa left, tas outer lane dito sa right. Correct nyo ako if I'm wrong mga brad. Very minimal talaga yung traffic. So tingin ko mapapabilis yung biyahe natin dito. Pati yung gas consumption natin mapapabilis. Mapapabilis ang gas. Magkaano dito? 1,443 balance ko. Pero hindi niya pinakita yung consumption or yung na-deduct. Sigurado ako ang dami nasira na budget ngayon kasi biglang taas Nasanay tayo sa mga papiso-piso. Minsan nga 2 piso, laki na ng reklamo natin
Pero dahil ngayon nangyayari ngayon sa Middle East, naka-apekto yun sa ating lahat. Biglang nagtaas. Parang tinaas na ata more than 20 pesos ano. Hey Sena, stop music. In fairness tong Sena, ganda niya. Malaki siya ng konti kaysa sa Cardo. Pero magkasinggaan sila. Magkasinggaan. Tsaka customizable, diba? Hindi ko lang kasi nagustuhan sa Cardo. Minsan hindi stable yung connection. Tsaka yung components niya nagbabakbak. Yung mga buttons nung Cardo ko nagbakbak na siya eh. Buti nga nabili pa siya eh. Nabenta ko siya. Parang nasa 10k ko siya nabenta. Kasama yung JBL speaker. Sabi wala talagang traffic. Amazing. Ito tignan natin kung magkano bawas. 85 pesos dito. And next na tayo mga brad. Time check. It's currently 7:09 PM. Let's go. Dito sa PTC 86.20 oh. Mas mahal na 4 pesos. Quick stopover lang tayo mga brodicals. Time check, it's currently 8:02 PM. Wow, 5 liters consume. Ilang kilometro na tayo? Tingnan natin. 108.4. 5 liters divided by 108.4. Tingnan natin. 108.4 divided by 5. 21.68 kilometers per liter. Not bad. Not bad ah. For a 900cc crossplane 3 engine. Pwede na. Merienda muna. Saglit lang tayo, mga 20 minutes. Meron pa kasi tayong 93 kilometers. Ako ay babatch na. 'Di ba? Ganda ng Limera, 'di ba? Ganda ng lithium, one click start. Tama na ang dada. Biyahe na ulit. Let's go, Sago. Kano kaya? 592. 592? Mga brad, umaambon. Pero malapit naman na tayo. Next exit. Let's go. Ingat lang, ingat. Baba tayo ng power, tsaka dagdag tayong traction. Buti naman, tapos na yung ulan dito. Basahin daan, no? Thank you, Lord. Okay. Andito na tayo sa Urdaneta exit. Time check, 9:06 PM. Aga pa. Grabe. Mulis tayo 6:30. Fuel consumed 10.1 liters. Hindi ko alam kung ilang kilometro na tayo, pero tingnan natin mamaya sa gas station. Syempre, Petron. Yan talaga yung ano ko, mga brad, average fuel consumption ko nasa 10 liters. Meron minsan pag nagmamadali ako, or depende saan ako nag-gas, nag 11
11 point something. Pag hindi ako naggas doon sa Makati, ganun yung mga consumption ko. Kasi magmula doon sa apartment hanggang sa office, nasa 5.5. Daming nagpapagas. 10.2 liters, tapos ilang kilometers? 196.7. 196.7 divided by 10.2. 19.28 kilometers per liter. Okay lang. Okay lang naman. Not bad, not bad. So, re-reset natin to. 83.20. Grabe, no? 83.20 tapos 10 liters yung nawala sa atin, mga brad. 800 plus. Motor pa, 'di ba? Long ride pa. Sakto mo sa 10 litro. Aray ko. Pwede ba utang muna? Grabe. Tignan nyo, bro, do. 832. Aray ko, ang sakit. Napakasakit, Kuya Eli. Dati ang ginagas ko lang, mga brad, nasa 600, ganun lang. So, ayan, lahat yung nagastos natin sa ating one-way trip. Times 2 na lang natin para round trip. Pero syempre, babiyahe pa tayo mula dito hanggang Dagupan City, Santa Barbara, Pangasinan. That's syempre long holiday. Pero huwag na natin isipin yun. Ang importante, masarap magmotor. Masarap magmotor. So yan ang updated na gastusan natin, mga brother. Sana ay nakatulong sa mga gustong mag long ride sa malayo, no? Meron pa tayo mga 30 kilometers, 20, mga ganyan, more or less. Pero tapusin ko na dito yung vlog, mga brad. Naihatid ko naman na sa inyo yung dapat kong ihatid. Alam na alam nyo na yan, mga brad. Lagi ko sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go! Baby bomba, mahal kasi ang gas. Babush!